Para ano? Abutin ang lahat ng tao sa anumang bahagi ng daigdig, sa anumang bahagi ng mundo. Kaya niya pinatipon ang kanyang mga unang alagad sa bundok ng Olibo nung siya ay muling mabuhay na maguli. Ano ang purpose? Upang sila ay atasan na kumayo sa buong sanlibutan at ipagsabi sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, anuman ang kulay, anuman ang lengguwahe, anuman ang nasyon, anuman ang kultura, sabihin ng mga alagad ng Panginoon sa buong panig ng mundo na merong tao na si Kristo ay muling nabuhay. Amen? Amen. To evangelize the world. Yan ang pangatlong dahilan bakit siya muling nabuhay. Para meron tayong magandang mensahe. Amen po ba? Amen. Halimbawa, kung tayo nanampalataya kay Jesus, hanggang ngayon nanatili siya sa patay sa libingan. Nanatili siya patay sa libingan. Tapos, hahayo tayo sa kapitbahay natin. Hahayo tayo sa ibang lugar. Hahayo tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mensahe natin, sasabihin natin, si Jesus ay nanatiling patay sa libingan. Meron kayong magandang epekto yun? So, ito yung tatlong implication. Why Jesus Christ rose from the dead? Number 1, ang Biblia ay totoo. Number 2, ang pag-asa mo ay totoo. Number 3, ang mensahe mo sa mga tao ay totoo. Amen. Kaya walang dapat na ikatakot, walang dapat na ikapangamba, walang dapat na ikahiya. Dahil ikaw ay nasa katotohanan. Ang dapat na matakot, ang dapat na mahiya, yung wala sa katotohanan. Pero ang malungkot, kung sino pa yung wala sa katotohanan, sila pang matatapang. Sila pang masisigasig. Tayong mga nasa katotohanan, tayo ang sarado ang bibig, tayo ang nanginginig. Mukhang baligtad yata. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat gano'n. Hindi ka dapat gano'n. Tingnan niyo si Heidi Mendoza. Sa kabila na siya payag. Ang salita ng Diyos na ating pinagbabatayan ng ating pananampalataya ay totoo. Ang pag-asa ng bawat isa sa atin ay totoo. Ang mensaheng dala-dala natin ay totoo. Meron ba tayong dapat ikatakot? Meron ba tayong dapat ikahiya? No. Dapat tayo ang mga bold. Dapat tayo ang mga matatapang at malalakas ang loob. Mga kapatid, tawag natin time. Sabi natin time. Kaya nga po, tayong lahat na mga mananampalataya sa panahon ito ay binigyan ng Panginoon ng tamang panahon. Kung tayo po ay magiging mapanuri, kung tayo ay magiging mapagdama sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, makikita po natin na halos lahat ng mga tanda na nagsasabi ng mga huling panahon ay halos nagaganap na at nalalantad sa ating mga paligid. Hindi niyo ba napapansin? There are series of wars outbreak. May mga sunod-sunod na digmaan na nangyayari. Magkakaroon ng alingaw-ngaw ng digmaan. Hello? At hindi lang digmaan. Maging ang mga mayayaman at malalaking bansa sa kontinente ng ating mundo ay dinadalaw ng apoy, dinadalaw ng tubig, dinadalaw ng earthquake. Huwag din natin ipagtaka ang mga bagay na yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, there will be earthquake in diverse places. Anong sabi ho sa balita? Ang lindol na tumama sa New Zealand ay mas grabe kaysa mga nakaraang mga lindol. At yun po ay hindi dapat ipagtaka. Kung alam natin ang sinasabi ng Biblia, listen, ang sinasabi ng Biblia, every decade, pasama ng pasama ang magaganap sa mundo ito. Ano ba ang ibig sabihin ng dekada? Every 10 years, we will expect worse comes to worse. Not worse to better. Not better to best. Not best to excellence. Ang sinasabi ng Biblia, ang Biblia, tinitignan ang mga pangyayaring magaganap sa mundong ito sa bawat 10 taong lilipas sa edad ng sanlibutan na ating ginagalawan, pasama ng pasama.
Hindi lamang ang mga pangyayari at kaganapan, maging ang mga tao. Hello? Until eventually, ang mga tao ay mabubuhay sa panahon na kung saan wala nang mabuting tao. Hanggang sa dumating ang panahon, the most important ingredients para po sa dahilan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay yung timetable. The timetable. There are a series of war outbreak. There are a series of earthquake that took place. And there are series of false teachers that arises. Makinig po kayo mabuti. Kapag may pagyanig, kapag may kasamaang nangyayari sa ating daigdig, kasabay nito, lilitaw ang maraming bulaang guro. Kasama yan sa hula. Magkakaduktong yan. Kung merong pagyanig sa pisikal, merong pagyanig sa espiritual. Are you listening, people of God? Amen. Expected yan. Kung may mga lindol at bigmaan, kasabay nito, maglilitaw ng mga bulaang guro, mga bulaang propeta. Sa anong kadahilanan? Para iligaw ang mga nakakilala sa Panginoon. That we have just read. The Lord Jesus Christ gave emphasis on the importance of the end of time. Pansinin niyo po, sa verse 20, anong sabi doon? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Until the end of time. Sabi natin, till the end of time. Till the end of time. Sa Tagalog, hanggang sa wakas ng panahon. Yun ang binigyan ng emphasis ni Jesus, hanggang sa wakas ng panahon. Ang dahilan kung bakit siya nabuhay na maguli, para ano? Patutuhanan na ang Biblia ay totoo. Kaya dapat palaganapin natin ang Biblia. Hello? Palaganapin natin ang Biblia. Okay pa sa inyo mga kapatid? Makinig po tayo mabuti. Okay pa sa inyo? Magkaroon tayo ng partnership sa Philippine Bible Society na ang 19 million Pilipinos, Pilipino pa lang yan ha, ang bawat isa ay mabigyan ng salita ng Diyos. Amen. Handa ba tayo makipag-partner ng ating bang church? Ay handa makipag-partner sa Philippine Bible Societies? Amen. Na every third Sunday, tayo po ay magkakaroon ng special offering. Whether 5 pesos ang ating gustong i-commit, okay lang. Basta every third Sunday, we will have a special offering para bumili ng Biblia. Kasi pag naipamagay na natin, ubus na yan. Baka hindi na tayo makahingi sa susunod. So ngayon, kung tayo mayroong special offering, yung ating maiipon sa ilang mga buwan, ibibili natin muli ng panibagong Biblia. Amen. At every third Sunday, we will see to it, mag-iimbita tayo ng mga bagong kaluluwa. At yung mga bagong kaluluwa na yun, hahandugan natin ang Biblia. Yes. Amen. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, sa binasa nating bahaging ito ng kasulatan, Matthew 28, 16 to 20, nagbigay ng diin ng halaga ang Panginoon sa end of time. Sabihin natin lang end of time. End of time. End of time. Now listen, dito natin tingin. Prior to the end of time, He expect that believers would do 3 important things. Bago pa ang kawakasan ng mga panahon, bago pa magunaw ang mundo, mga kapatid, inaasahan ng Panginoon, ikaw at ako, na mga mananampalataya, na mga Kristiyano, inaasahan ng Panginoon. Bago pa dumating ang wakas ng mga panahon, inaasahan ng Panginoon. Sabi mo nga sa tabi mo, inaasahan ka ng Panginoon. So bago pa dumating ang kawakasan ng panahon sa ating mundo, inaasahan ng Panginoon, ikaw at ako, ay may 3 mahalagang bagay na patuloy na gagawin. At yan ang pag-uusapan natin. Our topic this morning is entitled, Till the End of Time. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Before the end of time comes, may inaasahan ng Panginoon sa iyo at sa akin na dapat natin gawin. Amen? What are these? Ano-ano po ito? Tignan po natin yung Bible natin. Sa verse 16. Verse 16. Verses 16 to 17.